kung paano nakuha ni Monkey D. Dragon ang kanyang napaka-OP na Devil Fruit na nakuha niya mula sa prizes ng God Valley Tournament Treasure Chest. Ang isang napakadaya, napakalakas na ability na maaaring ang mythical Zoan Devil Fruit ng God of Forest or ang God of Rain. Way back in the previous video ay napag-usapan natin kung paano posibleng kinain nitong si Dragon ang isa sa mga Devil Fruit at inilagay si Shanks sa loob ng treasure chest na pinanggalingan ng fruit na yon, na dahilan kung bakit natagpuan nito nila Roger sa loob ng chest matapos ang God Valley incident. At siya nga pala guys, clarify ko lang sa inyo, ayon sa mga leakers, nagkaroon ng napaka-sudden na break ngayong week. Meaning hindi tayo magkakaroon ng chapter 1162 for some unknown reason since hindi din nila alam kung ano rason. Mataas ang chance na nagkaroon ng problema na naman sa health ni Oda. But siguro next week may re-release na rin yun. Pero balik tayo kay Dragon. Alam nating lahat na si Dragon ang most wanted criminal ngayon sa present timeline ng One Piece. And for sure, hindi lamang leadership ang capabilities nitong si Dragon. For sure, may napaka-OP din siya na Devil Fruit. At ang isa sa pinaka-ina-anticipate ng lahat ng One Piece fans ay maaring itong si Dragon daw ang God of Rain or ang God of Forest. Maalin sa dalawang yon dahil pareho yung connected sa weather. Kung babalikan din natin ang first appearance nitong si Dragon, dumating siya sa ilalim ng napakalakas na pagbuhos ng ulan. Hindi lang yon, nakita nyo din dun guys, napakalakas din ng bugso ng hangin and eventually nagkaroon ng isang napakalakas na ipo-ipo sa Log Town. At kitang-kita nyo din naman guys, and common sense na lang isipin na maging ang mga characters doon nagtataka kung bakit bigla daw nagkaroon ng ipo-ipo. Bakit nagkaroon ng tornado gayong wala namang rason at wala din namang bagyo. Surely, gawa yun itong si Dragon. Kaya dito nagsimula ang napakaraming mga theories, napakaraming mga analysis na even up to now, napakarami pa rin ang nag-a-anticipate na kayang kontrolin ni Dragon ng weather. Palagi ding binabanggit nitong si Dragon ang tungkol sa Wind of Fate. And seeing na para bang may green aura talaga itong si Dragon at nagagawa niyang kontrolin ng hangin, napakarami din ang nag-a-anticipate, nag-e-expect na baka itong si Dragon daw ay isang Wind Logia fruit user. Palagi ding binabanggit ng mga kasamahan niya, lalong-lalo na itong si Ivankov, na palagi daw nakalingon itong si Dragon sa East, na para bang may palagi siyang inaantay mula doon, na kahit tayo hindi natin alam kung ano, na for sure at some point i-explain naman yun guys ni Oda dahil imposibleng walang rason ang pagtingin niyang yun. Ngayon dito guys magsisimula ang ating in-depth analysis. Palagi niyong nakikita ang marka sa kaliwang parte ng mukha nitong si Dragon. And honestly, kahit na hindi pa niya nakakain ng Devil Fruit, kahit noong bata pa lamang siya na isang marine na nag-participate at nakialam sa ginaganap na God Valley Tournament, makikita nyo na ang simbolong ito sa wristband na nakatali sa kanyang kaliwang braso. Pero ngayong isa na nga siyang leader ng Revolutionary Army, makikita nyo na nakamarka na yon sa kanyang mukha. At ang marka na yon ay makikita natin sa isa sa mga legendary serpent sa mythological creatures ng Japan na si Amaru. Si Amaru guys ay isang dragon. To be specific and precise, isa siyang dragon serpent at nagagawa ng dragon na ito na kontrolin ng weather. Alam kong dito pa lang nakukuha na nito ang atensyon nyo. Pero pakinggan nyo to dahil napakarami pa ng ibang detalye na magre-relate sa kanilang dalawa. Nasabi na ang serpent dragon na ito na si Amaru ay hindi lamang kayang kontrolin ng weather, nakokontrol niya ang environment. Tinatawag din siya na bringer of storms, kaya din niyang gumawa ng sudden weather shifts na dahilan kung bakit tinatawag din siya na harbinger of rain. Diba dito pa lang familiar na guys, naalala nyo ba kung ano ang ginawa nitong si Dragon sa Log Town? Tama kayo. Nagdala siya ng napakatinding pagbabago ng weather. Malakas na ulan, malakas na bugso ng hangin na wala namang rason, walang pinanggalingan. And also, tinatawag din na nagdadala daw ng winds of change itong si Amaru. Na parehong-pareho talaga guys ni Dragon bilang isang leader ng Revolutionary Army. Pwede din natin guys i-relate itong si Dragon kay Tupac Amaru. Isa din siyang revolutionary leader. At kung titingnan nyo, it's as if para bang ito ang inspiration ni Oda sa itsura nitong si Dragon. Ang pangalan niya nitong si Tupac Amaru ay nanggagaling din sa pangalan ng Amaru na ang mythological dragon serpent. Na para bang dito pa lang, parehong-pareho sila. Parehong revolutionary leader at parehong may kinalaman sa mythological dragon serpent na si Amaru. Kung babalikan din natin guys ang Skypiea arc, binanggit doon na may 4 na mythological gods. Ang God of Sun, ang God of Rain, ang God of Forest, at ang God of Land.
na actually back then hindi pa natin ine-expect na legit talaga to. Not until ma-witness nga natin mismo na ang main character na si Luffy ay naging sinika na ang Sun God. Kaya for sure, eventually, lalabas din ang tatlong natitirang gods pa na ito. And knowing Dragon, ang leader ng Revolutionary Army, isang napaka-significant na character, ang most wanted criminal sa buong mundo, for sure, magiging isa siya sa 4 na gods na ito. It is just a question of which, ang God of Rain ba or ang God of Forest? Dahil hindi lang naman ulan ang kaya niyang kontrolin, nagagawa din niyang kontrolin maging ang hangin, so most likely maging ang buong weather. Pero kung ako ang tatanungin, mas leaning ako sa God of Rain Fruit. Dahil kung God of Forest, magiging medyo malayo na yon sa kung ano talagang pinerform nitong si Dragon. Nakita natin sa ginaganap na God Valley incident na napaka-helpless pa dun guys ni Dragon. Literally, wala siyang kwenta kapag wala ang kanyang baril. Napakadali din siyang pinabagsak ng isa sa Holy Knights na itong si Mafi. Pero paano nga ba niya successfully maililigtas itong si Shanks kung hindi niya nakain ang kanyang Devil Fruit? And also itong pinakamataas ang tsansa na makuha niya ang napaka-OPing Devil Fruit at hindi ang kahit na anong event, kahit na anong phenomena, dahil nandito nga ang pinakamalalakas, pinaka-rarest na prizes na Devil Fruit sa mga treasure chest prizes. Chances are, since alam nitong si Dragon na wala siyang magagawa, hindi sapat ang kanyang capabilities para iligtas itong si Shanks, kaya hinanap niyang ibang mga prizes, or baka accidentally nakahanap siya ng isa sa mga treasure chest at ang laman ng treasure chest na yon ay ang mythical Zoan fruit Amaru, ang God of Rain. Tulad na lamang ni Nika na ang God of Sun. Dahil alam naman natin guys na ang mga Devil Fruit nga daw, especially ang pinaka-OP na mga mythical fruits, sila mismo ang humahanap ng user nila. So most likely gumawa ng paraan ng Devil Fruit na yon na makarating siya kay Dragon, dahil itong si Dragon ang pinaka nagre-reflect ng nature ng Devil Fruit na yon, ang Devil Fruit na magdadala ng Winds of Change. This will also explain kung paano nakarating sa ship nila Roger ang treasure chest na naglalaman ng Baby Shanks. Dahil imposible naman na pumunta dun mismo si Dragon at dinala ang treasure chest na yon, dahil kapag nakita siya ng mga crew nitong si Roger for sure, bubugbugin siya nun. Malalang bugbugan yon dahil nakasuot pa nga siya ng marine uniform. Na mga ngahulugan guys na dahil sa kagustuhan niya na mailigtas si Baby Shanks, nakuha niya ang kanyang Devil Fruit na ang mythical Zoan fruit na si Amaru, God of Rain. And also guys, tulad ng kung paano naglalagay ng hint si Oda sa pangalan ng mga ship, tulad na lamang ng pangalan ng ship nila Blackbeard na ang Saber of Sebek, ang pangalan ng ship nitong sila Dragon ay Wind Granma, na I guess hindi ko na kailangang i-explain, very self-explanatory. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo guys, theory pa lamang ito. It is not confirmed pero nakadepende na yan sa inyo kung maniniwala kayo. And since under chapter break nga tayo this week, kayo nang bahala guys kung anong gusto nyong pag-usapan natin na topic para sa Friday. Ilagay nyo lang yan sa comment section and I promise babasahin ko yung lahat. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo na ang bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.